لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور، يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس، ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga kapatid sa pananampalataya, at welcome na naman po sa ating Halal Tambayan. Mashallah, mashallah. Mga kapatid, live po tayo ngayon dito sa ating page Halal Tambayan, at live din po tayo sa Pilipinong Muslim at sa aking page sa Akbahad. Mashallah. At mga kapatid, ngayong gabi ay meron tayong very interesting na topic. Mashallah. Kahit ako first time kong magta-topic ng ganito sa isang live program, mashallah, tabarakallah. So, ngayong gabi nga ay pag-uusapan natin ang patungkol sa sihir. Yan, mashallah. Kaya ko naisip na i-topic to dahil kung mapapansin natin ay nag-trending ang isang movie o palabas, no, mula sa ibang bansa na isang horror na kung saan ay pinapayuhan ng mga kapatid natin na ito ay huwag panoorin. So, siyempre, hindi natin itatopic yung movie, hindi natin itatopic yung palabas na yan. Ang itatopic natin yung dahilan kung bakit ipinagbabawal panoorin yung palabas na yon. At siyempre yung sihir. At alam natin sa Islam, ang sihir ay maraming ibig sabihin ito, at ito ay isang bagay na ipinagbabawal. Pero gaano nga ba natin nauunawaan ang sihir? Kaya naman, ngayong gabi ay bibigyan natin ng tamang pag-unawa kung ano ba ang dapat natin gawin para maiwasan ang ganitong klaseng gawain, o para mailayo tayo sa ganitong uri ng ano ba tawag dito, ng sanggawa o gawain, no? Kahit ibang tao man yan. Inshallah. So siyempre, ngayong gabi tawag dito, binabati ko muna, no, bago tayo magsimula. Ngayong gabi ay binabati ko lahat ng ating mga nanonood live sa lahat o sa buong mundo. No, saan ka man ngayon, please, paki-comment po. Pa-comment po kung nasaan kayo para alam namin kung saan umaabot ang aming live. So, syempre, huwag niyo kalimutan na i-share, i-like ang aming mga page, Akbahad, Halal Tambayan, Pilipinong Muslim. Please support our page para naman tuloy-tuloy ang ating da'wa. At inshallah ay marami pa kaming gagawin, mga iba't ibang klaseng content, inshallah, sa mga susunod na panahon. At kung kayo ay may gustong content o gustong matutunan o gustong i-topic, i-PM nyo sa amin sa page ko o sa page ng Pilipinong Muslim o sa page ng Halal Tambayan. I-PM nyo kami kung ano yung gusto nyo i-topic namin sa susunod. So inshallah, i-comment nyo po kung taga saan kayo. Libre ang shoutout, walang bayad.
Paki-comment kung taga saan kayo para malaman namin kung saan umaabot ang aming live. Siyempre, muli, shoutout po. Bumati muna tayo sa ating mga viewers. No, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula kay Nur Ay Fadjar. Ayan, Nur Ay Fadjar. Mashallah. At siyempre, meron dito kay, ano to? With Dreamer Key. Medyo nahirapan ako mag-git. Sabi niya, shout out mga kaingay, followers, highlight friends, Ibrahim Velayo, Ibrahim De Barrio. Ayan, nagtagpa siya. Si Ibrahim Renato Los Baños. Ayan. Walaikum salam sa inyong lahat, mga kapatid. Mashallah. At siyempre, meron dito si Isa Estinor. Ayan. Assalamualaikum warahmatullahi watching from Jeddah. Ayan. Nakarating ang ating live sa Jeddah. Mashallah. Walaikum salam sa iyo, brother. Ayan. Shoutout magkaingay sa malamig na Jeddah, KSA. Ayan. Naka-KSA pala si brother. At siyempre ito, si Nino Murato Nabor. Ayan, walaikum salam, warahmatullahi wabarakatuh sa iyo po, brother. Kasi na, medyo, kasi cellphone lang po yung gamit ko, kaya medyo naano po ako sa pagbabasa. Ayan, watching from Kuwait. Mashallah, kanina Jeddah. Ngayon, Kuwait. Wala mo mga taga-Pilipinas yan. Shoutout natin yan. Mashallah. At siyempre si Abdurrahman Kusin Hamsay. Mashallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustad. Mashallah. So, ngayon, mamaya natin pagpatuloy ang ating shoutout. Huwag niyo po kakalimutan, i-like, i-share at i-follow niyo ang aming page. I-share niyo po itong video na to at mashallah, inshallah, napakaganda po ng topic natin ngayon at inshallah, marami pong makikinabang ng topic na ito. Inshallah, ito, napakagandang ano ito, usapin ito eh. Sihir, no? Black magic, mambabarang, kulam, kung ano-ano man matawag natin dito, no? Ngayong gabi, alamin natin yan, ano nga ba ang sihir? At syempre, hindi natin makukumpleto ang programa natin, no? Hindi natin maiintindihan ang kalaliman ng ibig sabihin ng sihir kung hindi natin tatawagin ang ating o hindi natin makakasama ang ating tagapagsalita ngayong gabi, no? At syempre, tinatawagan ko siya ngayong gabi, mashallah, tabarakallah. Ito pong ustad na to, mashallah, napakamalapit sa puso ko dahil isa po siya sa naging ustad ko nung ako ay nasa Makkah pa nakatira, mashallah. Ako din trabaho sa Makkah, mashallah. Nung ako ay isang sariwang balik Islam pa, mashallah. Isa sa si ustad, itong ustad na to ay isa sa mga humubog sa akin, no, mashallah. So inshallah, hindi ko na patatagalin, umpisahan na natin, magtimpla na kayo ng kape, kunin nyo na mga chichiran nyo, at makinig kayo sa ating ustad, kunin ang ballpen, notebook, at i-take note nyo ang mga sasabihin niya patungkol sa sihir, at inshallah, magpakipakinabang ito sa ating lahat, inshallah. So tinatawagan ko na po ngayong gabi, walang iba kundi ang ustad natin mula sa Saudi Arabia. Hindi ko lang alam kung nasa Makkah pa siya o Jeddah, pero ngayon siya ay traveler, mashallah. Tinatawagan ko po ang ating pinakamamahal na ustad, Ustad Alimuddin Onofre Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, ya Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah, tabarakallah. Mashallah. Mashallah, mashallah. Dapat pala, nagpalit din ako ng change care. Naalala ko, gabi pala dito, no? Mashallah, maaga pa din sa Saudi Arabia. Ustad, kamusta naman po kayo, Ustad? Alhamdulillah, bini'matillahi tatimmus salihat. Alhamdulillah, lahat ng bagay ay nasa mabuti at ngayon ay nasa malamig na lugar po tayo. Alhamdulillah. Mashallah, no? Parang hindi bagay yung topic natin dahil winter na winter ang natin niya, no? At pag-uusapan natin ay nakakatakot, no? Horror, no? Sihir. Pero ganoon pa man mga kapatid, ito ay napakalaking kaalaman. Ito ay napakalaking dagdag na kaalaman. Yung mga maibibigay ng Ustad ngayong gabi ay malaking pakinabang inshallah sa atin ito. Kaya naman hindi ko na patatagalin at bibigyan natin si Ustad ng oras para ipaliwanag ano nga ba ang sihir. At i-relay na po yung mga question nyo, please. Yung mga magtatanong po, inshallah, ay related lang po. O wala po magtatanong po tungkol sa asawa o pagkaasawa, please lang. Kasihir lang po tayo. No? Pero huwag nyo naman tanongin, pwede ko bang isihir yung asawa ko? Huwag naman yan. later. Yung topic natin, yung question natin, doon lang sa topic, inshallah. So, start sa inyong floor. Okay.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد الذي حمل لواء الدعوة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Ayuhal musyahidin, masyaallah tabarakallah. So lahat ng papuri at pasalamat ay para lamang sa nag-iisang dakilang tagapaglikha, walang iba kundi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayo ay lumakila, tayo ay lumalhati sa Allah at magpasalamat sa lahat ng mga biyayang pinagkaloob niya sa atin mula noon hanggang ngayon. At hilingin natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na gabayan ang ating mga salita, ang ating mga gawain, gabayan ang ating mga pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at naway tanggapin ng Allah ang ating mga mabuting gawain para sa Kanya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bago ang lahat, kasi sana po ganito po yung attire natin dahil po ay napakalamig po dito sa lugar na aking kinabibilangan ngayon. Sobrang lamig at saka yung hangin ay talagang dumadampi sa aming mga pisngi. At the same time, meron din pong araw kaya meron akong shade. So pasensya na po kayo. Okay? Subalit hindi po yan ang ating paksa. Ang paksa po natin ngayon ay walang iba kundi isa sa mga mahalagang paksa na I believe na karamihan sa mga Muslim ay hindi ito iniintindi. Karamihan sa mga Muslim ay pinababayaan nila ang pag-aaral, ang pagsikhay at ang paghukay sa mga kaalaman na ito, mga kapatid, na bahagi ng ating din na dapat malaman upang sa ganun ay dapat nating maiwasan at hindi magawa yung mga bagay na ito, na kung saan ito ay magbibigay ng puot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kaniyang mga nilikha sa sinumang gumawa nito. Now, pag-usapan natin ang siher, mga kapatid, at ano ba yung mga uri nito, ano ba ang kahulugan nito, at ano ba ang epekto nito sa atin o sa society. At ano ba, of course, yung batas tungkol dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Okay? So, ang siher, bilang isang malubhang krimen. Bilang isang malubhang krimen, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ang siher ay isang malubhang krimen at isa sa mga uri ng kufur na ikinoconsider ng mga, of course, ng Sharia na ito ay uri ng kufur. Ang ibig sabihin ng kufur, ito po yung disbelief o kawalan ng paniniwala o kawalan ng pananampalataya. But ito ay isa sa mga bagay na kung saan ang mga tao ay nasubok talaga, no? Sa nakaraan man at maging sa kasalukuyan, mga kapatid, sa mga nakaraang nasyon, sa panahon ng Jahiliya at sa umma na ito mismo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. By the way, bilang pangkalahatan, ang ibig sabihin ng siher, para sa ganun magkaroon kayo ng idea, maaari natin sabihin sa wikang English na sorcery, maaring sabihin natin na ito ay black magic, no? Maaring sabihin natin na ito ay kumbaga enchanting, o anumang katulad nito, mga kapatid, no? Mahika, pangkukulam, panggagaway, o anumang katulad nito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya sa mga mangkukulam dyan, shout out sa inyo. Sa mga mahilig sa salamangkero, shout out sa inyo. Especially sa mga kapatid natin na mga nagsasabing Muslim na nagpa-practice ang ganitong gawain, baka marahil ay hindi nila batid kung ano ang rules at kung ano ang kapanganiban nito sa kanyang sarili at maging sa mga taong nasa paligid niya. Kung mas dumarami ang kamangmangan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, mas mababa ang kaalaman at kamalayan sa pananampalataya. Walang duda. Kapag hindi gaanong binibigyang pansin ng mga authority ang bagay na ito, mas dumarami at lumalaganap ang mga nagsasagawa ng sihir at panliling lang sa kalupaan, no? Upang kunin, no, ang kayamanan ng mga tao at lituhin sila. Lituhin mismo yung mga tao at gawin sa kanila ang iba pang mga bagay na nais gawin ng mga nagsasagawa nito sa ibang tao, na hindi namamalayan ng mga biktima kung ano ang ginagawa ng mga nagpa-practice na ang sihir sa kanila. Kapag namayanin naman, of course, on the contrary, ang kaalaman at tumaas ang pananampalataya ng isang tao at ang mga Islamikong authority ay makapangyarihan, no? Ang bilang ng mga masasamang tao, siyempre, ay lumiliit. At sila ay lumilipat mula sa isang lupain tungo sa iba pang lupain o sa ibang lugar. Kung saan ay yung mga taong ito ay naghahanap ng isang lugar kung saan ang kanilang kasinungalingan ay tatanggapin at ia-adapt ng tao. At sila ay mambibiktima sa kanilang panlilinlang at korupsyon, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya kapag ang mga tao sa lipunan
ay ina-adapt nila yung practice ng mga black magic, mga salamangkiro, mga pangkukulang, panggagaway at anumang katulad nito ay mananahanan yung mga nagsasagawa nito. Kasi bakit tinatanggap ng tao at magkakaroon ito ng malaking problema sa lipunan. Subalit kapag ang mga tao may kaalaman, may takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, no? Mayroon siyang iman. Alam niya ang kanyang na ito ay isang malaking bagay na ipinagbabawal, ito ay uri ng kufur, kawalan ng pananampalataya. Walang duda yung mga taong ito ay lilipat sa ibang lugar at maghahanap naman ng mga taong bibiktimahin nila. Inilarawan sa atin ng Quran at saka ng Sunnah ang mga uri ng sihir at ang mga pagpapasya o mga hukom o kahatulan sa bagay na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang sihir ay tinatawag sa gayong katawagan. Bakit pa tinawag ang sihir sa ganong tinatawag na katawagan, sa ganong pangalan? So, tinawag ito sa ganong pangalan o katawagan dahil ang mga paraan ito, yung means, yung pamamaraan sa pagsasagawa nito ay nakatago, no? Lihim, kumbaga, hindi lantaran. Kaya tinawag siyang sihir. Nakakubli sa mata ng tao. At dahil ang mga nagsasanay ng sihir, yung mga black magician, yung mga mangkukula, mga manggagaway, salamangkero at anumang katulad nito, mga kapatid, ay nakikitungo sa mga bagay na lihim o unseen o ilmul ghaib na nagbibigay daan sa kanila na magsagawa ng mga illusion upang lituhin ang mga tao at linlangin ang kanilang mga mata, linlangin ang kanilang mga paningin, at maging sanhi ito ng pinsala o nakawin ang kanilang pera, nakawin ang kanilang kayamanan o gumawa ng kapahamakan sa mga tao na magiging biktima nila. No, sa isang tinatawag na palihim, no, pasikreto na paraan upang sa karamihan ng mga kaso at pagkakataon ay walang nakakaalam kung ano talaga ang nangyayari. So ganun, mga kapatid, no? Ganun na mambiktima yung sahir, yung mga gumagawa ng sihir sa mga tao. Akala nila sa kanilang mga mata ay parang totoo. Pero subhanallah, nakalihim at nakakubli ang kanilang mga ginagawa sa paningin ng kanilang mga biktima. Kaya ang huling bahagi ng gabi ay tinatawag na sahar, di ba? Sa Arabic term, mga kapatid, pag sinabing sahar, actually isa lang yung pinag-ugatan niyan. Sin, ha at sakara. Nagkakaiba-iba lamang ng kumbaga ng pagbabasa depende sa vowels, no? Depende sa papaano gamitin ito. Subalit, mayroong interconnection yung mga salitang ito at mga kahulugan nito, mga kapatid. Kaya naman, yung madaling araw, kumbaga, yung sahar, ito'y tinawag na sahar dahil sa pagtatapos ng gabi, ang mga tao kasi ay walang kamalayan at hindi sila gaanong gumagalaw. Kaya tinatawag na sahar. Kaya yung sihir din, tinatawag ng sihir din kasi bakit? Hindi alam ng mga tao kung ano ang sikreto at kung ano yung actual na ginagawa ng isang gumagawa ng sihir sa likod, no, ng mga paningin at ng mga mata ng mga tao. Kaya tinatawag sihir, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kumbaga mapanlin lang, no? Manluluko yung mga taong ito na gumagawa ng black magic, gumagawa ng pangkukulam at gumagawa na sabihin natin ng panggagaway. Kaya nga another term, kumbaga sa Arabic, yung baga, yung lungs, tinawag din sahar, no? Tinawag din siyang sa tinatawag na saharun dahil nakatago ito sa loob ng katawan. Look at the definitions, no? Sihir, sahar, saharun, lahat ng ito ay merong interconnection yung kahulugan, nakakubli, nakatago, lihim, kumbaga, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya kapag gumagawa ka ng lihim, alam na this, okay? Nagsisihir ka. Okay? At this is literal na meaning, no? Literal na kahulugan, mga kapatid. Subalit, ang pinakakahulugan nito, mga kapatid, sa Sharia, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang sihir, ayon sa definition ng Sharia, o legislatively speaking, ang kahulugan ng sihir ay kung ano ang ginagawa ng mga salamangkero, manggagaway, o ng mga magician, no? Upang linlangin at upang lituhin ang mga tao. Upang ang nanonood talaga sa kanila, no, ay papalakpak, no? At the same time, mag-iisip na ito ay totoo. Samantalang ang katotohanan ay hindi pala. Ay hindi pala. Tulad ng sinabi ng Allah tungkol sa salamangkero ni Firaun. Alam natin yung kwento ni Prophet Musa alayhi salam. Alam natin, very famous story inside the Quran, mga kapatid. Sa sinumang nagbabasa talaga, no, ng kasaysayan at the same time ng banal na Quran. Na
kung saan nandun yung pagtatagpo ni Prophet Moses at saka ni Firaun, pati yung mga salamangkiro na talagang pinag-aral, sinuportahan, binigyan ng suporta, no? Pati ang pamilya ng mga salamangkiro na ito ni Firaun, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya nga sinabi, tunghayan natin ang napakagandang talata, mga kapatid, naman kung sa matatagpuan sa Rutaha, chapter 20, no? Verse 65 hanggang 71 ng Banal na Quran. Sinabi ng Allah, ba'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an takuna awwala man alqah. Qala bal alqu fa idha hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa, qulna la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kayda sahirin wala yuflihu as-sahiru haythu ata. Fa ulqiya as-saharatu sujada qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa qala amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi judu'in nakhli wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adaban wa abqa. So ito yung napakagandang kumbaga sa kwento na ipinarating sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga kapatid. Kaya sinabi ng mga salamangkero, umusa. So nagtagpo na mga kapatid, no, yung nag-face off na, face to face na si Prophet Moses at mga salamangkero ni Firaun. So sabi ng mga magician, umusa, maaring alin sa dalawa, no? Ikaw yung mauna at magbitiw ng yung tungkod, o di kaya ay kami ang mangkumpisa at ipamalas namin ang anuman na hawak-hawak namin. Diba? Sabi niya, ano sino sa atin yung mauna? Ikaw pwede kang mauna. Kasi bakit? Yung mga magician, alam nila kung ano daw yung mangyayari, kung batid nila sarili nila, na mananalo sila. Yun ang kanilang palagay. At malilin lang nila si Musa alayhi salam. Subhanallah. Kaya sinabi sa kanila ni Musa, hindi ako ang mauuna, kundi kayo muna ang unang maghagis ng anumang mayroon kayo. No? Na kung kaya, inihagis nila ang kanilang mga lubid at yung mga tungkod. At dahil sa tindi ng kanilang salamangka, ang nakikita ni Musa ay mga ahas na gumagalaw, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Na kung kaya nagkaroon ng takot si Musa sa kanyang sarili. Now, of course, yung takot na ito, sinabi ng mufassir ito na khawfu tabi'i. Ibig sabihin yung normal na takot ng isang tao, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So bilang tao, normal tayo matakot sa ahas, mga kapatid, no? Kasi siyempre, alam natin na si Musa ay isang propeta, subalit natatakot pa rin siya sa mga bagay na ito, mga kapatid. No? Kaya naman, nagkaroon ng takot si Musa alayhi salam. Dahil doon ay sinabi ng Allah kay Musa alayhi salam, pinakalma ng Allah subhanahu wa ta'ala si Musa alayhi salam. Sabi ng Allah sa kanya, huwag kang matakot. Huwag kang matakot sa anumang bagay dahil katiyagang ikaw ay mangingibabaw laban sa kanila ng mga salamangkiro at gayon din kay Firaun at sa kanyang mga sundalo at matatalo mo sila. So, mayroon ng assurance mula sa Allah. Kapag mayroon tayong assurance mula sa Allah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, subhanallah, alam natin, nasa side tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. No, nasa side natin ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala kang dapat na ipangamba. Ipagpatuloy mo lamang yan hanggat yun ay katotohanan, hanggat yun ay pinahintulot sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung kaya, sabi ng sa kanya, ihagis mo ang iyong tungkod o Musa, na tangan-tangan ng iyong kanang kamay, upang lamunin ang kanilang mga lubid at tungkod. Dahil sa kung ano man ang kanilang ginawa sa harap mo o Musa, ay mga panlilin lang lamang. Panlilin lang, no siher, at panliligaw na ng salamangka. At kailanman ay hindi magtatagumpay ang mga salamangkiro kahit na gaano kadalubhasa ang antas na kanilang abutin. Na kung kaya, ang ginawa ni Musa, ang inagis ang kanyang tungkod, at nilamon ang kanilang mga gawa-gawa lamang na pandaraya, nilamon, mga kapatid, at lumitaw ang katotohanan at nangingibabaw ang matinding katibayan laban sa kanila. Na kung kaya, napahandusay yung mga salamangkiro at nagpatira pa sa lupa at kanilang sinabi, naniniwala kami sa Rab na sinasamba ni Harun at ni Musa. Dahil sa kung ito ay salamangka ay hindi kami magagapi. So, mga kapatid sa pananampalataya, isa bago natin ipagpatuloy ang kwento, subhanallah, yung ganong sitwasyon, mga kapatid, na abatid agad ng mga salamangkiro kung ano yung katotohanan, na ang katotohanang dala ni Musa alayhi salam ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala at hindi ito isang bagay na laro at biro at panlilin lang. At batid nila sa kanilang mga sarili na ang kanilang ginawa ay isang panlilin lang.
na kung kaya walang pag-aatubili, oras mismo sila ay nagpatira pa, no, sa lupa bilang pagsamba sa Allah at paniniwala sa Panginoon na nagpadala kay Musa at kay Harun, mga kapatid. At naniwala sila na si Propeta Musa ay isang propeta ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikaw, manunood, pagkatapos mong malaman ang katotohanan, kailan ka magpapatira pa para sa ganun isuko mo ang iyong sarili sa harapan ng dakilang tagapaglikha. Sinabi ni Firaun sa mga salamangkiro, naniwala agad kayo kay Musa at sumunod sa kanya at nagpasya kayo, bago ka pa kayo pahintulutan na gawin ito. Para bang sino magbigay sa inyo ng karapatan na magpatira pa kayo at maniwala kay Moses, samantalang ako ang bumuhay sa inyo, sabi ni Firaun. Ako ang nagbigay ng suporta sa inyo. Ako ang nagpalamon sa inyo. Ito yung mga ibang mga to, parang katulad ni Firaun, no? Kung gayon si Musa pala ay dakilang pinuno ninyo na siyang nagturo sa inyo ng salamangka. Kaya sumunod kayo sa kanya. Kung gayon walang pag-aalinlangan. Puputulin ko ang inyong mga kamay at mga paa sa magkabilang bahagi at ipapako namin kayo sa mga puno ng palmera ng datilis. Walang pag-aalinlangan. Malalaman ninyo o kayong mga salamangkero kung sino sa amin, ako o ang ila na Diyos na sinasamba ni Musa ang makapagbibigay ng masiding kaparusahan ng higit na pangmatagalan. So yung mga kapatid, yun ang napakagan ng kwento. Basahin nyo mga kapatid, sino mga may oras, subhanallah, napakagan ng kwento at maging sa mga tafsir ng mga ayan na ito nabanggit natin. Na kung kaya, maaaring masabi natin na mayroong kinalaman ng siher, no? Mayroong kinalaman yung ibang mga gawain sa siher na ginagawa ng salamangkero. Kapag tinatali yung mga buhol na kanyang hinihihipan, ito yung mga gawain, no, ng mga salamangkero at mga mangkukulam, gaya ng tinutukoy sa banal na Quran, na kung saan sinabi ng Allah, wa min syarrin naffathati fil 'uqad, sa suratul Falaq, mga kapatid, no? Mula sa mga nagsasagawa ng karunungang itim na mga kababaihan na hinihipan nila ang kanilang mga binubuhol na tali, na ito ay kanilang pinagbubuhol-buhol bilang pangkukulam, bilang tinatawag na pangkukulam. Kaya nagpapakukop tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala laban sa kanila o laban sa mga ito. At ito ay maaaring may kinalaman din sa iba pang mga bagay na kanilang pinamamahalaang gawin sa pamamagitan ng mga shayatin, mga demonyo. Merong koneksyon ang mga gumagawa ng siher o black magic o pangkukulang o panggagaway doon sa mga syaitan, doon sa mga demonyo, mga kapatid. Kaya sila ay gumagawa ng mga bagay na maaaring makaapekto sa pangatwiran ng isang tao o magkapagdulot sa kanya ng sakit o pakiramdam, no? Maaari silang magdulot ng pagkakabahabahagi sa pagitan ng isang lalaki at ng kanyang asawa, yung mag-asawa, na nagre-resulta sa kanyang pagmumukhang pangit sa kanya. Siya din yung mga kapatid, dati gwapo yung asawa mo, kung maganda yung asawa mo, bakit biglang pumangit sa paningin mo? Baka sa naman kinula, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. O sa pamamagitan ng paggawa sa kanya, ng pagkapuot sa kanyang asawa o pagpapabaya sa kanya. Ito ay maliwanag na kufur, kawalan ng pananampalataya, gaya ng isinahad ng banal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Sinunod ng mga Hudyo ang iniudyok sa kanila ng mga syaitan bilang sihir o pagsasalamangka noong kapanahunan ni Haring Sulaiman, ni Solomon alayhi salam, na anak ni Daud alayhi salam. Sa katunayan, hindi si Sulaiman ang lumabag at hindi siya ang nag-aaral ng sihir. Walang iba kundi ang mga syaitan ang siyang tunay na lumalabag sa kautusan ng Allah nung itinuro nila sa mga tao ang sihir upang masira ang kanilang din. Nangangahulugan, nagpatunay na ito ay kufur, kawalan ng pananampalataya ang sino mang gumawa nito. At ipinaalam sa atin, mga kapatid, ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila, yung mga syaitan, yung mga demonyo, yung mga diablo, ay gumagawa ng kufur sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga tao ng mahika. Kaya sino mang nagturo ng mga black magic, ng pangkukulam at panggagaway, shout out sa iyo. Itigil mo na yan bago pa masira ang iyong kinabukasan. No? Pagkatapos ay sinabi pa ng Allah SWT bilang papatuloy ng aya, وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلْ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. At ganoon din ang mga Hudyo. No? Sinunod nila ang siya na ibinabasa sa dalawang anghel na sina Harut at saka si Marut na nasa lupain ng Babylon, nasakop ng Iraq sa ngayon, sa kapanahon ng ngayon, bilang pagsubok mula sa Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanyang mga alipin. Hindi ito itinuturo ng dalawang anghel kanino man,
nang hindi sila nagbibigay ng payo at babala mula sa pag-aaral ng sihir na sinasabi nilang dalawa, si Harun at saka si Marut, huwag kang lumabag sa kagustuhan ng Allah sa pamamagitan ng pag-aaral ng sihir at pagsunod sa mga syaitan. So ito ay patunay lamang mga kapatid na ito ay gawaing kufur, gawain ng mga syaitan, gawain ng mga demonyo upang ikaw ay pahirapan, hamakin, at sa ganun ay gawan ng anumang bagay at di maganda sa iyo. Kaya pagkatapos sinabi pa ng Allah, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. At ang mga natutunan ng mga tao sa mga anghel na ito ay kung papaano nalalagyan ng pagkamuhi ang kalooban ng mag-asawa upang sila ay magkahiwalay. Ito yung isa sa mga ultimate purpose ng seher, mga kapatid, no? Paghiwalayin yung mag-asawa, no? Paghiwalayin ang tinatawag na mag-asawa. Kaya minsan yung mga parites na yan, na kung saan ang motive para sa kanyang pagmamarites ay para hiwalay yung mag-asawang, sihir din yun, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Diba? Nang makuha ka sa pananalita, kaya naghiwalay yung mag-asawa. Tulad ng sinabi ni Presa sa kanyang hadith, no? Inna minal bayani la sihra. Tunay na ang ibang pananalita ay sihir. Kaya mag-ingat tayo sa mga kaakit-akit na pananalita, mga kapatid. Hindi natin alam kung ano ang maring dulot nito. Yung pala ay nagbibigay ng masamang epekto, lalo na sa pagitan ng mag-asawa, at ito ay para paghiwalayin silang dalawa. Kaya subalit hindi magagawa ng mga nagsasagawa ng salamangka na ipahamak ang sinuman, maliban na lamang kung ito ay ninanais ng Allah at kanyang ipapasya. Kahit ang salamangka na ito at anumang ipinsalang dulot nito ay napapailalim sa naunang utos at kalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. Sapagkat ang ating Panginoong Allah ay hindi maaring madaig at walang maaring mangyari sa kanyang kapamahalaan at kapangyarihan laban sa kanyang kalooban at sa kanyang nais. So walang mangyayari, tandaan po natin, sa mundong ito o sa kabilang buhay, maliban sa kanyang naunang utos at kanyang dakilang karunungan ayon sa kanyang masyiah, ayon sa kanyang nais. Kaya ang ilang mga tao ay maaaring masubukan sa pamamagitan ng sihir at iba pang bagay, mga kapatid, no? Ay maaaring masubukan sa pamamagitan ng sakit o sa pamamagitan ng pagpatay at iba pang mga sigalot. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ganap na matalino sa lahat ng kanyang naisin at itinakda. At sa lahat ng kanyang itinakda para sa kanyang mga alipin. Kaya sinabi ng Allah sa mga Quran وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Subalit ang hindi maagawa ng mga nagsasagawa ng sanamangkiro, anumang katulad nila, ay papahamak ang sinuman, maliban na lamang kung ito ay ninais ng Allah subhanahu wa ta'ala, no? At kanyang ipapasya. Kaya sa pamamagitan ng kanyang panlahat na, which is tinatawag na universal will ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kalooban at kautusan, hindi sa kanyang tinatawag na pambatasan o legislative will, mga kapatid, ako rin sa Sharia, na kalooban at kautusan, no? Kaya nais ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay mangyari kasi maaaring yung mga tao magsabi, bakit ba pinahintulutan ng Allah yan samantalang ipinagbabawal naman niya? Okay? So alam ng Allah subhanahu wa ta'ala according His universal will, at ito ay pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagsubok sa atin according sa kanyang tinatawag na universal will, pero hindi na pinahintulutan batay sa kanyang legislative will o tinatawag na Sharia. Okay? Tignan po, ha? Tapusin mo natin yung adan. Allah Akbar. Pwede mo na kayo mag-shout out sa ating moderator habang pwede mo na akong ilagay sa backstage. Shoutin nyo. Inshallah. Basta inshallah. Miguel. Mashallah, mashallah. Hintay lang po natin ang ating ustad.
Pasensya na po kayo kasi nagdadala po dito sa Shiba. Kaya ayaw natin na ayaw natin na magkahanap. Napakagandang ano po yun, napakagandang break. Kaya tuloy na po natin, Ustad. Inshallah, bismillah. Okay, mashallah. Jazakumullah khair. So yun mga kapatid, no, sa panampalatayang Islam. Tulad ng sinabi natin, kasi maaaring magtanong yung tao, bakit pinahintulutan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala samantalang ipinagbabawal niya? Pinahintulutan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, tulad natin sinabi, based on His universal will, mga kapatid, no, which is yung tinatawag na panlahat na will. O sa Arabic, ito yung kauni. Bilang pagsubok sa atin, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. But it doesn't mean pinahintulutan niya according to His legislative will, which is yung pambatasang kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung Sharia. Okay? Sa kadahilanan, ito ay pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ninais niya na ito ay mangyari, ngunit hindi niya ito ipinag-uutos na gawin. At hindi siya nalulugod sa kanyang sa gayong mga gawain at pagkilos. Kaya sapagkat hindi pinahintulutan ng Sharia ang mga ganoong bagay, walang duda. Sa katunayan, ipinagbabawal nito ang mga ito. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang universal will o universal na kalooban ay alam niya. At ito itinakda niya na si Pulano, si Pulana ay gagawa ng sihir. At si Pulano at si Pulana ay maapektuhan ng sihir. Tulad ng kanyang naunang kaalaman, at itinakda na niya na sa si Pulano at si Pulana ay papatayin o pahihirapan ng isang tiyak na karamdaman o mamatay sa isang particular na lugar o lupain. At tatanggapin ng ganito at ganyan ng panustos o magiging mayaman o mahirap, anong masyara o anumang katulad dito. At ang lahat ng iyon ay nangyari sa pamamagitan ng masyi'a o will o kalooban o nais at qadar o decree o kautusan o pagtatakda ng Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng kanyang sinabi na inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. No, katiyakan ng lahat ng bagay ay nilikha namin sa ganap at tamang pagkakatakda at pinagpasyahan namin at nauna na sa aming kaalaman ng hinggil dito. Again, sinabi niya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Ano man ang nangyari sa inyo o kayong mga tao, nasako na rito sa daigdig, gayon din sa inyong mga sarili, na katulad ng mga sakit at taggutom, ay walang iba kundi ito ay tinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lawhin mahfuz. Bago pa niyan, likhain ang lahat ng bagay, katiyakan ito ay napakadali para sa Allah. Kahit ang mga kasamaan na dumarating sa kamay ng mga salamangkiro, unang iba pa ay hindi nangyayari dahil ang ating Panginoon ay walang kaalam-alam. Hindi mo pwedeng sabihin niya na siguro hindi alam ng Allah kung bakit nangyari ito. Subhanallah. Tunay na walang lumalabas at walang nakakatakas sa kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil alam niya ang lahat ng bagay at walang anuman ang naililihim sa kanya. Gaya ng kanyang sinabi sa ibang talata, inna Allah bikulli shay'in alim. Katiyakan ng Allah ang siyang alim, ganap na nakakaalam sa lahat ng bagay. At gaya ng sinabi niya, an Allah ala kulli shay'in qadir wa an Allah qad ahata bikulli shay'in ilma. Upang mabatid ninyo o kayong mga tao na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay qadir, ganap na makapangyarihan sa lahat ng bagay na walang anumang nakahihigit sa kanya. At katiyakan sa klaw ng kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ng bagay na walang anuman ang maaring makalabas o maiwalay sa kanyang kaalaman at kapangyarihan. Kaya alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng bagay, mga kapatid. At walang nangyayari sa kanyang kapangyarihan at pamamahala na hindi niya ninanais, no? Hindi niya pinahintulutan. Ngunit siya ay may perpektong karunungan at mabuting layunin sa anumang kanyang itinakda na dapat mangyari sa mga taong may karangalan o kahihiyan, o pagkawala o pagkaroon ng kapangyarihan, sakit sa kuna o kalusugan, mahika, no, sa pananalamangka o anumang katulad nito. Lahat na nangyayari sa mga tao ay nangyari sa kalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala
at alinsunod sa kanyang naunang utos, naunang kapahintulutan. Ang mga salamangkiro na ito ay maaaring gumawa ng kanilang mga ilusyon, gaya ng nakasaad sa talatang sinipi natin kanina at binanggit natin kanina, no? Tulad ng ginawa ni Prophet Musa alayhi salam at gayon din ginawa ng salamangkiro doon kay Musa alayhi salam. Kaya tila ang mga patpat na ito at lubid na ito ay mga ahas, no, na mabilis na gumagalaw sa lambak. Nandoon nagkikita-kita si Musa at pati ang mga salamangkiro. Ang mga ito ay mga patpat at lubid lamang at yun ang katotohanan. Ngunit ang mga salamangkiro, sa pamamagitan ng mga kanilang natutunan, ay ginawa ang kanilang ipinakita sa harap ng mga tao na magmukhang iba sa kanilang mga mata sa kung ano talaga ito. Diba? Kaya akala ng mga tao, totoo. Akala ni maging si Faraon ay akala niya na totoo yung ahas na yun. Subalit ang katotohanan, ito ay illusion lamang mga kapatid. Kaya sinabi ng Allah, yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Na kung kaya inihagis sila ang kanilang mga lubid at mga tungkod, at dahil sa tindi ng kanilang salamangka, ang nakikita ni Musa ay mga ahas na gumagalaw. Kaya nagkaroon ng takot si Musa alayhi salam. At sa surah Al-A'raf, sinabi ng Allah mismo, qala alqaw falamma alqaw saharu a'yunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin 'azim. Sinabi ni Musa sa mga salamangkero, kaya yun nga, no? Alqaw, kayo muna ang unang maghagis ang inyong mga salamangka. Na kung kaya noong inihagis nila ang kanilang mga lubid at mga patpat o tungkod, ay nalinlang nila ang mga mata ng mga tao. Kaya naisip ng mga tao na ang nakikita ng kanilang mga mata ay katotohanan. No? Subalit wala silang ginawa kundi panlilin lang or delusion o tinatawag na illusion lamang. At tinakot nila ang matinding pananakot ng mga tao at nagdala sila ng matitindi at maraming salamangka. Kaya ngunit sa katunayan, ang kanilang mga patpat na ito at mga lubid ay hindi nagbago. Yung talagang totoo, hindi nagbago. No? Ang nagbago lamang yung paningin at pagtingin ng mga tao na nood sa kanila. Ito ay ang paningin ng mga tao na nagbago dahil sa tinatawag na sihir ng mga salamangkiro. Ay naisip nila na sila ay mga ahas dahil sa ilusyon na dulot ng mga salamangkiro. Tinatawag ito ng ilang mga tao na takamir. No, sa Arabic sa ibang term na takamir. Na kapag ang salamangkiro ay gumagawa ng mga bagay upang ang isang tao ay hindi makadama ng katotohanan kung ano talaga ito, kaya hindi nakikita ng kanyang mga mata kung ano talaga ang naroroon at maaaring kunin ng mga bagay mula sa kanyang tindahan o sa kanyang mga tahanan, sa loob ng tahanan, nang hindi niya namamalayan. Ito yung mga budol, no? Gumagawa ng budol. Ibig sabihin, hindi niya alam kung ano talaga ang nangyayari. Na-hypnotize, no? Somehow, yung hypnotize ay sihir, mga kapatid. At maaaring niyang makita ang isang bato bilang isang manok o bilang isang itlog at iba pa. Dahil ang katotohanan ay nabago sa kanyang mga mata dahil sa kalituhan na ginagawa ng salamangkiro. At dahil ang kanyang mga mata ay nakukulam o nasisihir. May mga bagay na ginagawa ang mga salamangkiro sa ilang mga sangkap upang hindi makita ng mga mata ng mga tao kung ano talaga ang nangyayari. Ito ang uri ng mahika na inilarawan, soya. Okay? Na inilarawan, halas, soya, basta hindi mo hadara. Halas, ha? Na ito yung uri ng mahika na inilarawan ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang azim, bilang dakila o great, no? O seryoso na makapangyarihan. Sa suratul A'raf na sinabi na, no? Bisihrin azim, waja'u bisihrin azim, no? Ito yung tinatawag na nagdala sila ng matitindi at maraming salamangka. So yung mga kapatid sa panampalatay Islam, no? Kasi ito ay bagay na seryoso na dapat malaman ng Muslim kung ano talaga yung katotohanan ng sihir upang sa ganun hindi siya malinlang. Tama na malinlang tayo sa pagmamahal, pero huwag naman sana malinlang tayo sa sihir, no? Subhanallah mga kapatid. Anyway, okay, at nagbibigay ng hudyat na yung may-ari ng wardya ng aming tinutuluyang hotel dito. Kaya inshallah subhanahu wa ta'ala, at hanggang dito muna yung tinatawag na lecture mga kapatid. Then we have to entertain may mga katanungan inshallah subhanahu wa ta'ala. Hindi ko na malaya na napakasarap tayo sa pagpapaliwanag. Subhanallah, ang oras ay tumatakbo. Sadya naman. Okay? Mashallah. Jazakallah khairan, Ustad. Tingin ko kailangan natin ng part 2 dito. Dahil napakaganda, actually napakaganda to, totoo talaga. Sa mga viewers natin, paki-comment kung gusto niyo magkaroon ng part 2 itong lecture na to, inshallah ay bibigyan tayo ni Ustad. Inshallah, napakaganda. Dahil nga dito natutunan natin na iba't ibang uri ng sihir, no? Pati yung pagmamarites, no? Yung ang marites mo ay yung pag-aalad ng maghiwalay ang mag-asawa, no? Ay sihir din. At siyempre, ito ay panlilinlang. Tama na yung nalilang tayo sa pag-ibig. Wag na yung sa black magic.
Mashallah. Mashallah. Inshallah, bago tayo tumuloy sa ating question and answer, ay magkakaroon muna tayo ng pinaka-mixing break, inshallah, sa ating mga sponsor. Inshallah. Bismillah. Ayan, siyempre meron tayong Ashams Halal Goods. Yan, mga black seed, honey black seed. Available po yan. Hanapin niyo po sila sa Shopee at sa kanilang Facebook page. Yan po. Halal po yan, legit na honey at legit na black seed. At meron din sila, mixed with black seed, Barako tea. Yan, kape na parang tea na may black seed pa rin. Mashallah. Available po, 130 pesos lang. Oh. Order na po kayo, inshallah. At siyempre sa mga nais magpadala ng kanilang pusa nationwide, meron tayong cutboarding din. Bisita na po kayo sa page ng Mr. Wise. At inshallah ay entertain namin kayo siya. Yan lang, sa mga mahilig sa pusa. Ayan po, siguro, bago natin ituloy, isang maiksing na shoutout muna dyan, kapatid, para malaman natin kung sino kayong comment dyan na gusto ng part 2 ng Sihir, no? Ayan, Mardia Marato. Assalamualaikum. Review ko lang kasi hindi ko nasimulan. Okay. Mapapanood mo yan mamaya. Inshallah. Si Khaled Espinosa. Ayan. Assalamualaikum. Ya Ustad. Mashallah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Si Abdurrahman sa Ikina. Hindi ko mabasa. Nur ang dyan. Mashallah. Nagtag. Mashallah. Isa ko lang kiran, Shams, let's watch together, followers, Shopee, free shipping, ayan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh from Hola University, mashallah, napakalayo nito, sister, mashallah, si Abdul Ghaffur, mashallah, assalamualaikum warahmatullahi ya ikhwan, fillah, mashallah, kasama ko to sa IDT, mashallah, napapasipag na daiya, mashallah. Siyempre si Umu Alien Flores. Ayan, hopefully may part 2. Ayan, may nag-request na. Hopefully may part 2. Ayan, new followers here, student, ni Ustad Alimuddin, inshallah. Estudyante mo pala to, Ustad, mashallah. Inshallah po, part 2. Ayan, nag-request na rin. So, in demand na to, dalawa na. Mashallah, tabarakallah, nice topic. Very interesting naman, Tere Amina. Ayan, si Elisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watching from Mati City, Davao Oriental. Mashallah. Si Nino Murato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May tanong po ako. Mamaya na itanong mo, pero inshallah, ano ba ito tanong mo? Tanong ko po, yung pinakamainam na paggamot sa sihir at ano ang palatandaan na siya ay nasa katayuan ng sihir. Inshallah, sasagutin po natin yan. Ken, i-save mo lang yan, pa-flash natin ang mga tanong, inshallah. Si Umualin, assalamualaikum, watching from City of Muslim Affair. City of Muslim Affair, mashallah. Siyempre siya Maudin, Asnaira, okay, nanatag. Si Rizal Nila, inshallah, part 2, ayan. Abdullah, ayan, nagtag. Sige, okay na siguro yan, inshallah. Continue na tayo sa ating question and answer, no? Unang tanong, kailan lang ba ang tanong natin? Okay. Siguro unahin na natin yung tanong ng viewer natin bago tayo tumanong, mag-proceed sa tanong natin dito. Yung tanong niya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, may tanong po ako, ano po yung pinakamainam na paggamot sa sihir? At ano ang palatandaan na siya ay nasa katayuan ng sihir? Ayan, Ustad. Okay, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Una-una, ano ba ang pinakamainam na gamot, no, pagdating sa sihir, mga kapatid? Walang duda, alam natin na ang sihir ay gawain ng syaitan. Na kung kaya, ang gamot ito ay gawaing ipinahintulot sa atin ng Allah mula sa Quran at mula sa Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang tanging pwedeng lumaban lamang at lumupig sa mga salamangka o salamangkiro, mga kapatid, o gawain ng syaitan, ay walang duda ay ang gawaing makalangit na gawain ay tinakda at pinahintulutan sa atin at tinutusan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung kaya ay ang Quran, walang duda, mga kapatid. Ang Quran ay bilang pangkalahatan ay gamot sa lahat ng uri ng sakit, no? At walang duda, ang Quran, ito po ay nagtataboy, no, sa syaitan, ang tinatawag na banal ng Quran, salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat nating matutunan papaano yung kumbaga yung ruqyah na
which is yung prophetic incantation na itinuro sa atin based on the sunnah, itinuro sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tandaan po natin na bawal tayong pumunta sa mga mangkukulam dahil para gamutin yung kinulam. Kinulam ka na, tapos pupunta ka pa sa mangkukulam. Subhanallah. Ito ay bagay na ipinagbabawal sa batas syariah. Bawal pong pumunta sa tinatawag na mga mangkukulam. At the same time, lalong magiging mas mahigpit ang ipinagbabawal nito kapag ikaw ay sumangguni at humingi ng o dumulog ka, no, at ikaw ay humingi ng tulong sa mga mangkukulam. Okay? Tandaan po natin na ang pangkukulam ay hindi pwedeng magamot. Kundi sa batas ng Sharia at hindi pinahintulutan, nagagamutin ito sa pamamagitan ng isa pang tinatawag ng pangkukulam. Ito po ay bawal sa batas ng Sharia. Now, kung kaya, dapat nating matutunan yung mga bagay na itinuro sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga kaparaanan nito sa pamamagitan ng Quran at sa pamamagitan ng kanyang sunnah. At ano naman yung sa kanyang pangalawang katanungan, ano yung mga sign o hudyat ng mga taong nasa tinatawag na sihir, mga kapatid, no? Katayuan ng sihir. Walang duda. Ay so sa first impression, maaaring hindi mo malalaman sila kung ano ba talaga yung kanilang katotohanan. No? Especially yung mga mangkukulam. Sila ay walang duda. Kapag sila yung mga Muslim, nag-claim na sila yung mga Muslim, may mga sarili silang mga dala-dala, mga kapatid, tulad halimbawa ng mga maiitim na mga tela, at kung ano-ano pa yung mga nasa loob nito. Tapos iba pa nga, sinasabi nilang mga manika. Alam mo natin yung mga practices na napapanood natin, maging sa napapanood natin sa television o kaya mga drama. Actually, yung katotohanan, kinuha yun sa mga totoong gumagawa ng sihir nito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Yung nga, kinukulam, no, gamit yung mga instrumento na ito para sa gano'n na mamanira ng manghamak ng kanyang kapwa. Kaya makikita. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya as-salat, ya al-falah, qamatus salat, qamatus salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Okay. Kasi ang katanungan po ay yung sign ika nga na nasa sihir siya o gumagawa ng sihir o nasihir siya. Okay? Dalawa po 'yan. Yung gumagawa ng sihir natin, may mga elemento siyang mga dala-dala na hindi mo maintindihan kung ano yung nakasulat dito. Na kung sila lamang yung nakakaintindi. Malinaw? Na mula sa mga ibang lingwahe, ito ay language ng minsan language ng jinn o ano pa man, na hindi parang talisman o ano man katulad nila. So, may mga elemento po silang mga nakasabi sa kanilang katawan o dala-dala, mga kapatid. So, kapag nakita mo yan, may yan na sign na siya ay gumagawa ng sihir, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya pangalawa, yung taong nasihir. Ito yung mga taong nakulang, no? Ay walang duda, alam natin, no, yung mga taong nakulang na kung saan kahit ipa-admit mo sa mga doktor ay hindi siya madidetect kung ano talaga yung kanyang sakit, no? Minsan lumulubo yung kanyang tiyan, nagkakaroon ng karamdaman at sakit na hindi maintindihan, naduduwal, sumasakit yung ulo, tapos pag pina-check mo sa doktor, walang findings ang doktor. Na ibig sabihin yan ay sa mga hudyat na nasihir siya. Okay? So, kailangan natin mag-ingat at lagi tayo magpakumpop sa Allah. Suratul Falaq, Suratul Nas, Suratul Ikhlas, at ang Ayatul Kursi po ay ito ay isa sa mga pinakamalakas na panglaban sa at yung adhkar o adhkar masyru'a. Okay? Kasi Mashallah, mashallah. Ayun. I-review pa natin yung mga sinagot ni Ustad para sa mga gustong umiwas o makaiwas sa sihir, inshallah. Ang susunod natin katanungan, Ustad. Kaya nga, nabanggit natin na ang sihir, ito ay mula sa jinn, no? Ito ay galing sa jinn. Na, totoo ba talaga na yung gumagawa ng mga kulam, barang, no? Ano pa man yan gawin ng totoo ba nakikipagkasundo daw sila sa jinn? Yung ang kapalit ay, ang kaluluwa nila ay mapupunta sa impyerno. Totoo ba yun, Ustad? Actually po, totoo po yan. Totoo po talaga yan. Yung mga gumagawa ng pasalamangkero at saka sabihin natin ang pangkukulam ay parang ibinibinta nila ang kanilang kaluluwa doon sa mga jinn at mga engkanto. Kaya kapag once na nahawakan na sila ng mga mangkukula ng jinn, mga kapatid, ay kung ano ang inuutos sa kanila ng demonyo ng syaitan, ay yun ang gagawin nila. Pag sabi ng syaitan, kailangan mo mag-alay ng ganito, mag-alay sila. At sila ay uutusan objective ng utos ng tinatawag ng mga jinn sa kanilang mga syaitan sa kanila ay walang iba kundi mag-shirk sa Allah subhanahu wa ta'ala, magtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng itagatong sa kanya, mag-alay ka ng ganito.
Okay, mag-aalay siya. Kailangan na maghanap pa siya na halimbawa, mag-aalay ka ng puting manok o kaya kulay pink na manok, ialay mo sa ganitong lugar, ialay mo sa taon na ganyan, sa oras na ganito, sa araw na ganito. Siyempre, hawak na ng tinatawag na jinn na otherwise, kapag siya'y sumuway doon sa utos ng jinn, ipapahamak siya at ipapahamak ang mahal niya sa buhay. Okay? At kapag nagkaigihan at kapag hindi na makontrol ang jinn na kapatid hanggang sa ikamamatay niya ito makapatid sa kalimutan. Yung gumagawa ay yung naging biktima ng tinatawag na demonyo o kontrol ng tinatawag na syaitan. Kaya naman, walang duda, parang ipinagbibili niya ang kanyang, sabihin natin ang kanyang kabilang buhay, no? At walang duda, kapag siya namatay dito, at yan ay malinaw sa mga teksto ng sa kasunod na siya ay mamatay na nasa state ng kupo, shirk, at yan ay mabuhay itong impyerno. So, walang duda, totoo po yan. Ito kapag alimpas natin ng demonyo, patayin mo yun, sa mga pagpatay. Patayin mo yung ganito. Marami yan na, marami kami encounter na kung saan ay biktima. Dahil sa gumagawa siya ng sihir. At ngayon parang nabaling siya. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. At kapag sinabi na, pagpigil ka sa Allah, wala nang sihir na ang kanyang puso. At yung pangamba at yung takot na kapatid ay laging nandyan sa puso at isip ng mga taong gumagawa ng salampiro at gumagawa ng tinatawag na panggagaway. Ayan. Natuda sila ay kontrolado ng syaitan dahil sa bakit sila ay nagpapapupok doon sa syaitan sa halip sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbaga siya ay sumusunod sa mga demonyo syaitan kaya sa pagsunod na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa kapiranggot na kayamanan, ari-arian, kaligayahan na may na gusto nilang matamo sa vida. Napag-usapan natin yung pakikipagkasundo at yung kapalit, no, na pagkakaroon ng black magic o mahika, no? Na kung tutusin yung mahika na yun, ay ang jinn ang gumagawa, hindi naman yung tao mismo, no? Tinutulungan lamang siya. Ngayon, Ustad, itong tao na to ay namatay at siguradong siya ay naggawa ng pagtatayman. Anong klaseng parusa ang naghihintay sa kanya sa kabilang buhay? May certain na parusa ba ito katulad ng mga naggawa ng zina, nagnakaw? Ano yung parusa sa mga nagsisihir? Okay, ang parusa mga kapatid, if we talk about the punishment, merong dalawang klase ng parusa para sa mga sihir. Una, yung parusa dito sa ibabaw ng mundo. Pangalawa, parusa kanila sa tinatawag na kabilang buhay. Okay? Basically, ang parusa sa sino mang gumagawa ng sihir, which is na-apply ito at ini-exercise ito ng mga nasa authority, ay ito ay walang iba kundi ang tinatawag na paghampas o pagkitil ng buhay sa kanya. Ito ay napatunayan mismo sa hadith ni Imam Tirmidhi rahimahullah na kung saan mula sa hadith ni Jundub radhiyallahu anhu na sinabi ni Prophet Muhammad sallam, "Haddu tahir darbuhu bis-sayf." Ibig sabihin, ang parusa na ibinibigay sa isang salamangkero o mangkukulam ay isang hampas ng espada. Isang hampas na espada. Sa mga may sinasabi nila kinakailangan hingin mo sa kanila na magtauba, bigyan ng chance ng 3 beses na magtauba at manumbalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kapag hindi, sa kanila i-apply ang parusa ng paghampas ng espada bilang pagbitin ng kanilang buhay. Kasi bakit kailangan gawin ng parusa sa kanila? Kasi bakit? Para sa ganyan hindi na lupang ganap sa kalupaan ng kapinsalaan na dulot ng kanilang mga gawin sa pananampalataya ng Islam. At walang tuda sa tinatawag na kabilang buhay, mga kapatid. But by the way, ganun ang proses ng mga sahaba kung ating babalikan yung mga kalaitin na kapatid si Umar bin Khattab, inutusan ni Umar bin Khattab ang pagpatay sa mga manggugulam. Inutusan niya ang kanya mga manggagawa or employee no, sa Levan, sa Sham, no, na paslangin ang mga manggugulam at salafugin. Again na si Hafsa ay may isang babae na kinukulam siya at kaya naman ito'y pinatay niya. Kaya ang manggugulam ay pinapatay sa ito at kung siya ay mamatay bilang resulta ng kanyang panggugulam at hindi siya nagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay namatay bilang isang infidel, isang kafir, isang mushrik, isang nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala ng pagsamba at isang gumagawa ng walang pananampalataya na pagpapalitan sa food ng Islam. Pero ito ay humingi tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala ng kaligtasan laban sa mga kapatid. Kaya ang kanyang pagkahinatan sa kabilang buhay kapag hindi siya nagtauba sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagduda ay ang impyernong apoy yan ang tingnan. Mashallah. So, nasa parusa na tayo, Ustad, no? Ito may katanungan dito, pero actually ito rin sana yung magiging last question ko. Siguro idadagdag ko na lang. Unahin natin yung tanong ng sister, kapag ba nagtaubat ang taong gumagawa ng salamangka o sihir at nagkasakit siya, doon siya binawian ng buhay, matatanggap po ba ang pagbabalik loob niya? At dadagdag ko na rin, Ustad, dadagdag ko na rin about taubat din, na
kung magtataubat ba, paanong taubat ba ang gagawin ng isang gumagawa sa sihir? Anong Good klaseng question. taubat Okay. ba? So, ganda ng katanungan mga kapatid. Walang duda, pagdating sa pagtauba o pagbabalik loob sa Allah, yan ay utos sa atin ng Allah mga kapatid. Tubu ilallahi, okay? Tubu ilallahi ayyuhal mu'minun, no? La'allakum tuflihun, o kayong mga mananampalataya, magtauba kayo, no? Sa Allah subhanahu, balik kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala upang kayo ay magtagumpay, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Na kung kaya, ito ay utos ng Allah, ito ay pagsamba sa Allah, yung pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, ang sino mang nagbalik loob ng sincere pagbabalik loob, mga kapatid, sinabi ni Propeta Sallam, al-Islamu yajubu ma qabla wa tawbatu tajubu ma qablaha. Ang sino mang yumakap sa Islam ng taos-pusong yumapagyakap ay lahat ng kanyang mga kasalanang nauna ay buburahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang sino mang nagbalik loob sa Allah, ng sincere pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang mga naunang pagkakasala ay buburahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang isang tao nagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala ay gaya ng walang kasalanan. Gaya ng walang tinatawag na sabi ng wala siyang ginagawang pagkakasala. Na kung kaya, ang isang sinserong pagtatauba, yan ay ang nakakaalam nito at ang pwedeng magtanggap nito ay ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Siya lamang may karapatan sabihin na ang iyong tauba ay tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay wala tayong pwedeng karapatan na panghimasukan sa para sabihin na walang duda, 100% na yung tauba mo hindi tanggap o tanggap. Wala mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Let us live to Allah subhanahu wa ta'ala. Now, regarding naman sa pamamaraan ng pagtauba ng isang sahir, walang duda mga kapatid, kapag sincero ang pagbabalik loob ng isang sahir o gumagawa ng sihir, ay kinakailangan na alisin niya, tanggalin niya yung anumang practices o bakas ng kanyang ginagawang sihir mga kapatid. Kinakailangan niyang putulin. At the same time, kapag pinutol niya ito, kapag winaksin niya ito at iniwan niya ito, hindi lamang yung gagawin niya. Kinakailangan na ipaalam sa mga tao, no? Ipaalam sa mga tao, ibunyag sa mga tao kung ano ang kapahamakan na dulot nito. Upang sa ganun, hindi napamarisan ng tao at hindi malinlang ang tao. At upang sa ganun, ang mga tao ay sa halip na sila ay maniwala sa mga bagay na ito, ay paniwalaan nila ang mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala. So magbigay sila ng warning sa mga tao, manghikayat sa katotohanan mga kapatid, yan ay kaakibat ng kanilang gawaing tinatawag na pagtauba. At regarding naman kapag siya namatay, mga kapatid, kapag magtauba, tinatanggap ang tauba niya, no, nang nakakaalam nito ay walang iba kundi Allah subhanahu wa ta'ala. Sino ba tayo para sabihin na hindi ka pwede sa paraiso? No? Sino ba tayo para sabihin na hindi ka kahabagan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa namatay ka sa sakit-sakit like that? No, wala tayong karapatan na sabihin niya mga kapatid. Okay? Kung tinatanggap ng Allah ang kanyang tauba, at ito ay inshallah, ginabayan siya ng Allah at kinahabangan siya ng Allah. Inshallah, ito ay paglilinis para sa kanya at inshallah, subhanahu wa ta'ala, namatay siya bilang isang mananampalataya. Mashallah. Kaya naman sa mga watcher natin yan, no, mga nanonood na nagsisihir o yung mga medyo na Muslim nag-iibada pero naniniwala ng sihir, eh, inshallah, magbalik loob tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. No? Bago hindi pa nahuhuli ang lahat. So, yun, mashallah, napakaganda ng ating gabi at bitin, inshallah, siguro ngayon pa lang, tatanungin ko na si Ustad kung ready ba tayo sa part 2? Para sa akin, walang problema kapatid, ay ito'y karangalan ko na kabilang sa inyong programa o makabilang sa inyong programa at karangalan ko rin na makapag-share at makapag-impart ng kaalaman sa ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam sa ganitong modernong pamamaraan. So let us utilize, let us seize the opportunity na gamitin ng mga modernong mga pamamaraan para maibahagi natin sa iba ang ating pananampalataya, yung katuruan ng ating team, at sa ganon ay magbigay tayo ng warning sa pamamagitan ng mga modern na pamamaraan na ito sa mga kapatiran natin na gumagawa ng kalabas-kabalastugan at gumagawa ng paglabag sa Sharia. Inshallah naway magtagumpay tayo sa ating mga adhikain at magtagumpay ang ating mga hangarin at panatilihin tayong ikhlas at na nasa tuwid na daan saan man tayo mapaparoon as anuman ating ginagawa sa buhay. At naway kaluguran tayo ng kamusbatan. Amin, amin, inshallah. So parang nakikita ko na magiging regular guest na natin, Sister Kalimudin, no? Ano sumasakit ng ulo ko? Kasi alam nyo, totoo lang, mga kapatid daw sa mga tagapanood natin, ilang taon din kayo magkasama ng Ustad. Masasabi ko talaga, pagdating sa mga pagpapaliwanag sa mga bagay-bagay patungkol sa Islam, isa siya sa pinaka gusto kong napapakinggan sa pagpapaliwanag dahil napanood nyo na ngayon, no? Napakagaang na kanya pagpapaliwanag at detalyado.
Oh, mashallah. So, ngayon, Ustad, ay nagpapasalamat muli kami sa kalakayaran. Sa gabing ito, sinamahan mo kami, maraming na-entertain, maraming nagkaroon ng interest na matutunan itong kaalaman na ito, na kung paano nila maiiwasan, no? Kung paano sila makakaiwas. At siyempre, hindi tayo maghihiwalay o hindi natin iiwanan si Ustad ng meron kaming konting regalo sa iyo, Ustad, mashallah, dahil sa iyong paikilahok sa aming programa, inshallah. Nasaan na ba ito, Mikael? I-flash mo na yan. Ayan. Certificate of Appreciation proudly presented to Ustad Alimuddin Anofre Elias for sharing his knowledge about Islam and joining us at Halal Tambayan this Sunday, January 13, 2024. At termado na po yan ang kamera. Mashallah. Ayan. Muli, thank you. Maraming salamat po Ustad sa pagbibigay ng pagkakataon sa amin. At nakita naman po natin ang response ng ating mga viewers, mashallah. Nagkaroon sila ng gusto. Kasi hindi po ito lagi na pag-uusapan. At yun nga nakita natin, marami din ang mga medyo hindi nalilito pa. Although alam natin ang sihira ay bawal sa Islam. Pero marami pang katanungan. So, magkikita po tayo sa partner. Inshallah, abangan yung update namin. Muli, Ustad, alam namin na napaka-busy mo. Inshallah, maraming salamat sa pagkakataon nito. Mula sa pamunuan ng Halal Tambayan, mula sa iyong kapatid, si Akfahad, si Akmikael. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik ya Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah, kita-kits po tayo sa mga susunod pang programa. Inshallah, hopefully, may magkakaroon tayo sa iba pang mga programa nila at iba pang mga nakatakda para sa mabuting hadikain. Inshallah, subhanahu wa ta'ala, ay magkakaroon tayo dito man sa mundo, higit lalo sa kabilang buhay na may pag-ipunin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming salamat po dahil ako po inaabangan na ng guardian ng Intel. So maraming salamat. So alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah mga kapatid. Mashallah, napakaganda ng gabi. Actually, parang gusto ko nang i-straight hanggang 10 o'clock para matuloy lang yung kaduktor ng kwento niya. Kasi napansin naman natin, nabitin talaga si Ustad, mashallah. Dahil ganito talaga si Ustad magpaliwanag. Napaka-detalyado. No? Talagang hihimayin niya yung isang bagay na napag-uusapan. Hindi sapat yung isang oras eh. Pero dahil nga dito sa programa natin ay meron lamang tayong isang oras, inshallah bibigyan namin yung part 2. Ibibigay namin sa inyo yung part 2, inshallah. Abangan nyo lang dito sa Halal Tambayan, inshallah. At syempre bago tayo magtapos, meron tayong konting shout-out dito kay Tere Amina. Ang sabi niya, looking forward for part 2 po. Excited na. Mashallah. Mashallah. Sino pa dyan, Ken? Ayan, si Umo. Alien. Sana continue na itong program to Ramadan. Mashallah. Inshallah, isama po ninyo sa dua ninyo. At ayun, hingin ko na rin po ang itong pagkakataon na to, inshallah. Sa mga nais pong mag-contribute o magbigay ng kanilang sadaka para may pagpatuloy ang programa nito ay inshallah kami po ay bukas sa pagtanggap ng iyong mga tulong para ipagpatuloy ang programang ito. Dahil po meron po kaming ilan mga binabayaran inshallah. Hindi naman po ito persahan pero inshallah kung nais nyo maging kabahagi. Actually yung panonood nyo, yung pag-share nyo lang sa aming live at panonood, pakikiisa ay malaki ng bahagi sa dawa. Pero kung gusto niyo magkaroon ng magandang reward, inshallah, ay bukas po ang aming programa na tumanggap para maging magamit para sa programang ito. At inshallah po, sa kapatid natin na request hanggang Ramadan. At inshallah, paghahandaan po namin yung magandang programa sa paparating na Ramadan para hindi po masayang ang ating oras, ang ating buwan, inshallah. At sisikapin namin na ang topic na magkakaroon tayo sa buwan ng Ramadan ay yung makakapagpataas ng ating iman at makakapagpanumbalik ng init ng ating pananampalataya. So meron pa ba tayo shoutout dyan, Bro Mikael? Ayan. Si Maria, mashallah. Sobra naman niya detalyado ang magpaliwanag. Mashallah, ganyan po talaga si Stan. Napaka-detalyado. Sinabi ko sa inyo, hihimay niya po talaga. Kaya talagang
bitin yung oras natin. Pero inshallah, part 2 meron tayo. At nag-confirm na si Ustad, ha? Sa mga viewers natin, confirm na, meron tayo part 2. At hindi natin patatagalin. Next week agad, part 2. Ayan, jazakallahu khairan, barakallahu fik. Ayan, sabi ni Isa. Mashallah, wala, ayan, wa iyakum. Tapos, kay Hanili, jazakallahu khairan, wa barakallahu fikum. Mashallah. Wa iyak, mga kapatid. Mashallah, kay Alicia ba to? Alicia. Yan, Mila. Medyo kasi mali. Pasensya na po, ha. Cellphone lang po kasi yung gamit ko at medyo malayo siya sa akin. Wala po akong gamit na ibang pang live. So, nahihirapan po akong magbasa. Inshallah. Pero babasahin po natin hanggat sa kaya natin. Si Abu Nasria Galok. Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watching from Jeddah, KSA. Yan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sa lahat ng kapatiran natin dyan sa Jeddah. Mashallah. At meron pa ba? Wala na? Ayan, mukhang wala na po. Mashallah. At salam po sa lahat ng mga taga Jeddah at sa buong nanonood sa atin, sa buong KSA at sa buong mundo. Inshallah, sa Luzon, Visayas, Mindanao, all around the world. Jazakallahu khairan sa inyo pong panonood, sa inyo pong pakikisa at pagtangkilik dito sa Halal Tambayan. No? Ang bukod tanging tambayan na halal. No? Hindi tayo tatambay-tambay lang kung saan nang walang pakinabang. So ito, kung gusto nyo ng tambay, na meron kayong kapupulutan ng aral, Halal Tambayan, no? Tuwing alas 8. Sabado or Biyernes, mag-abang lang po kayo sa aming page kasi explain ko lang sa ating mga viewers, Mikael, na nagkakaroon tayo ng pagkakaiba-iba ng araw dahil po kung saan po available ang ating mga speaker, ang ating mga ustad, ay doon po tayo nagbibigay ng schedule kung saan po sila available. Kaya hindi po namin masabi po every Friday or every Saturday talaga. Pero same time pa tayo, same time po tayo tuwing alas 8 ng gabi. So yan, mashallah muli, maraming salamat po. Magkita-kita po tayo sa susunod na programa dito sa Halal Tambayan. At sa mga gustong sumuporta, mag-PM lamang po kayo sa aking page, Ahfahad, o sa Halal Tambayan, o di kaya sa Pilipinong Muslim. Kami po ay bukas sa pagtanggap ng tulong para ipagpatuloy at mapaganda pa ang ating programang Halal Tambayan. Muli, jazakumullahu khairan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من